Pumunta ka na ba sa simbahan at nakaramdam ng kakaibang kabuntot ng tanong na hindi nasasagot? Marami sa atin ang lumaki sa mga kwento ng Biblia, ngunit ano ang mangyayari kung sasabihin ko sa iyo na may isang aklat na itinago sa loob ng maraming siglo, isang aklat na naglalaman ng mga katotohanang magpapabago ng pananaw mo sa buong kasaysayan ng pananampalataya? Huwag ka munang pumunta. Dahil kung ang mga lihim ng Ethiopiang Biblia ay tunay na matutuklasan mo, pwedeng magbago ang buhay mo. Ang Ethiopiang Biblia na may 81 na aklat kumpara sa karaniwang 90 na alam natin, ay naglalaman ng mga aklat na tinanggal at itinago mula sa nakararami. Bakit? Ano ang nangyari? At ano ang ginugol ng mga makapangyarihan upang alisin ang mga aklat na ito? Kasama na rito ang aklat ni Enoch, isang dokumento na nagbubukas ng mga lihim tungkol sa mga anghel at Nephilim. Pati na rin ang aklat ng Jubilees, isang kalendaryong nagsasabi ng bawat hakbang na itinalaga ng Diyos sa kasaysayan. Kung nais mong maintindihan ang tunay na papel ng Ethiopia sa plano ng Diyos, panoorin mo ito. At makikita mo kung paano ang arko ng tipan ay maaaring nasa Ethiopia, hindi sa Israel. Bakit kaya itinago ang mga aklat na ito? At anong mga misteryo ang matutuklasan mo na magpapalalim ng iyong pananampalataya? Huwag magpahuli dahil sa video na ito, tatalakayin natin ang mga nakatagong katotohanan ng Ethiopiang Biblia na magbibigay liwanag sa iyong buhay espiritual. At sa huli, ang mga tanong na ito ay magsusulong sa iyo na masusing pagnilayan ang iyong pananampalataya at ang mga hindi alam na aspeto ng ating kasaysayan. Isang aklat na itinago sa loob ng maraming siglo. Isang kasulatan na naglalaman ng mga lihim na maaaring baguhin ang pananaw ng mundo tungkol sa pananampalataya. Ngunit bakit ito itinago? Ano ang tinatakot ng mga makapangyarihan? Ang Ethiopiang Biblia ay hindi lamang isang bersyon ng kasulatan. Ito ang pinakakumpletong Biblia sa mundo. Habang karamihan sa mga Kristiyano ay kilala lamang ang 80 na aklat, ang Ethiopiang Biblia ay may 81 na aklat, kabilang ang mga isinulat na hindi naidagdag sa ibang mga bersyon. Mga kasulatan na nagbubunyag ng mas malalim na pangunawa sa plano ng Diyos, sa kapalaran ng sangkatauhan at sa espiritual na labanan na hindi nakikita ng mga mata ng tao. May mga aklat na naglalahad ng mga bumagsak na anghel, mga higanting Nephilim at mga kaganapang nagtulak sa hatol ng Diyos sa mundo. Bakit? Hindi ito alam ng karamihan dahil ang kaalamang ito ay hindi para sa lahat. Ngunit para sa mga may pananampalataya at tunay na naghahanap sa katotohanan, ang revelasyong ito ay maaring magbukas ng kanilang isipan sa isang mas malalim na pagkaunawa sa banal na kasaysayan ng Diyos. Marami ang nagtataka, bakit may mga aklat na hindi isinama sa pangkalahatang Biblia? Dahil ba hindi ito totoo o dahil sa mas malalim pang dahilan? Ang Ethiopiang Biblia ay hindi lamang naglalaman ng mga karaniwang kwento na alam na natin, kundi mga itinagong lihim ng espiritual na mundo. Isa sa mga pinakakontrobersyal na aklat dito ay ang aklat ni Enoch na naglalaman ng kwento ng mga anghel na bumaba sa lupa, nagpakasal sa mga tao at nagbigay ng kaalaman na hindi dapat malaman ng sangkatauhan. Ngunit hindi lang ito ang misteryo. Naririyan din ang aklat ng Jubilees na nagtatakda ng isang banal na kalendaryo ng Diyos, isang siklong itinakda ng may kapal upang gabayan ang kasaysayan ng mundo. At siyempre ang Kebra Nagast, isang sinaunang kasulatan na nagsisiwalat ng banal na misyon ng Ethiopia at ang paghahayag tungkol sa arko ng tipan. Kung ito ay totoo, ang pinakabanal na kayamanan ng Israel ay nasa Ethiopia mismo at ito ang ayaw ipaalam ng mga makapangyarihan.
Kung ang Etiopyang Biblia ay tunay na isang kayamanan ng espiritual na karunungan, bakit hindi ito itinuturo sa lahat? Bakit ang mga aklat na ito ay inalis mula sa karamihan ng Kristiyanong daigdig? Ito ba'y dahil sa may itinatago ang simbahan? O dahil may mga kapangyarihang ayaw na malaman ng tao ang katotohanan ito? Ang kasaysayan ng pananampalataya ay puno ng kontrobersya at sa bawat pagsisiyasat natin, lalong lumilinaw na may mga bagay na sinadyang burahin sa ating kaalaman. Ngunit ang Diyos ay may paraan upang maibalik ang katotohanan sa mga tunay na naghahanap nito. At ngayon, isa ka sa iilang nakakabatid ng lihim na ito. Huwag nating kalimutan na sa lahat ng bagay, ang Diyos ang may huling salita. Kung tunay nating nauunawaan ang kaniyang salita, mas lalo nating maiintindihan kung bakit may mga aklat na itinatago at bakit may mga kasulatan na itinataguyod ng ilan ngunit hindi tinatanggap ng iba. Sa huli, ang tunay na layunin ng pananampalataya ay hindi sa dami ng aklat na ating binabasa, kundi sa lalim ng ating ugnayan kay Hesukristo. Ngunit kung ang mga isinulat sa Etiopyang Biblia ay maaaring magbigay ng mas malalim na pagkaunawa sa plano ng Diyos, hindi ba't dapat nating pag-aralan ito? Hindi ba't dapat nating alamin kung paano ito makatutulong sa ating pananampalataya? At kung ito nga ang pinakamalapit na bersyon sa orihinal na salita ng Diyos, paano ito makaaapekto sa ating spiritual na paglalakbay? Sa susunod, masusuriin natin ang mga kaibahan ng Etiopyang Biblia kumpara sa iba pang mga bersyon. Anong mga aklat ang naidagdag? Bakit ito mahalaga? At ano ang epekto nito sa ating pananampalataya? Huwag kang bibitiw dahil ang mga susunod na revelasyon ay maaaring baguhin ang iyong pangunawa sa kasaysayan ng Biblia. Maraming Kristiyano ang lumaki na naniniwalang ang Biblia ay may 10 na aklat lamang mula Genesis hanggang Apokalipsis. Ngunit alam mo ba na may isang bersyon ng Biblia na mas kumpleto at may 81 na aklat? Ito ang Etiopyang Biblia, isang sinaunang kasulatan na naglalaman ng mga aklat na tinanggal o hindi isinama sa iba pang mga bersyon ng Biblia. Ngunit bakit? Ano ang nilalaman ng mga aklat na ito at bakit may mga nagsasabing ito ang tunay na kumpletong salita ng Diyos? Sa Etiopyang Biblia, makikita natin ang aklat ni Enoch, aklat ng Jubilees at Kebra Nagast, kasama ang iba pang mga kasulatang itinuturing na mahalaga sa pananampalataya ng Etiopyang Kristyanismo. Ang mga aklat na ito ay hindi basta-basta. Ang kanilang nilalaman ay may mga revelasyong maaring baguhin ang pananaw natin sa kasaysayan, pananampalataya at maging sa ating espiritual na misyon sa mundo. Isa sa pinakamalaking kaibahan ng Etiopyang Biblia ay ang pagkakaroon nito ng aklat ni Enoch, isang kasulatang matagal nang itinuturing na kontrobersyal. Sa aklat na ito ipinapakita kung paano ang ilang mga anghel na tinatawag na mga tagapagmasid, watchers, ay bumaba sa lupa at nagkaroon ng kaugnayan sa mga tao. Sila ay nagkaroon ng mga supling. Ang Nephilim, malalakas na higanteng, naging sanhi ng malaking kaguluhan sa mundo. Ngunit hindi lang iyon, ipinakita rin ng aklat ang tungkol sa hatol ng Diyos laban sa kanila, pati na rin ang mga lihim na kaalaman na kanilang ibinahagi sa tao, gaya ng paggawa ng armas, mahika, at iba pang mga kaalaman na nagdulot ng kasamaan. Kung gayon, bakit ito inalis sa ibang mga bersyon ng Biblia? Dahil ba ito'y delikado? O dahil may mga katotohanang hindi dapat malaman ng lahat? Bukod sa aklat ni Enoch, isa pang mahalagang kasulatan sa Etiopyang Biblia ay ang aklat ng Jubilees, isang aklat na nagsisiwalat ng banal na kalendaryo ng Diyos. Ayon dito, ang panahon ay hindi lang basta sinusukat sa normal na paraan, kundi sa mga siklong itinakda ng Diyos mismo, ang tinatawag na Jubilees o bawat 50 taon.
Kung iisipin, ito ang sagot sa maraming misteryo ng kasulatan dahil lahat ng mahahalagang pangyayari sa Biblia ay may kaugnayan sa banal na schedule ng Diyos. Halimbawa, ang pagkakaalipin ng mga Israelita sa Ehipto ay hindi aksidente. Ito ay parte ng itinakdang panahon ng Diyos na magbibigay daan sa kanilang paglaya. Ang kaalamang ito ay maaaring magbukas ng ating isipan sa mas malalim na pangunawa tungkol sa plano ng Diyos para sa mundo. Ngunit bakit hindi ito itinuturo sa karamihan ng mga simbahan? Bakit ang ganitong kaalaman ay tila itinatago sa atin? Hindi lang iyon ang Kebra Nagast, isa pang mahalagang kasulatan sa Ethiopiang Biblia, ay naglalaman ng kwento ng reyna ng Sheba at ni Haring Solomon. Ayon dito, nagkaroon sila ng anak na nagngangalang Menelik-Pipril na naging unang emperador ng Ethiopia. Ngunit mas matindi pa rito, sinasabi ng Kebra Nagast na si Menelik ay bumalik sa Israel at dinala ang totoong arko ng tipan sa Ethiopia. At hanggang ngayon, ang simbahan ng Ethiopia ay naniniwala na ang arko ng tipan ay nasa loob ng isang sagradong simbahan sa Aksum. Kung ito ay totoo, ibig sabihin, ang pinakabanal na kayamanan ng Israel ay matagal nang nasa Afrika. Ngunit bakit hindi ito tinatanggap ng karamihan? Ano ang ibig sabihin nito sa ating pananampalataya? Ang pagkakaiba ng Ethiopiang Biblia at iba pang mga bersyon ng kasulatan ay hindi lang sa bilang ng mga aklat, kundi sa mga revelasyong hatid nito sa sangkatauhan. Ang mga kasulatang ito ay nagpapakita na ang kasaysayan ng pananampalataya ay hindi kasing simple ng itinuro sa atin. May mga aklat na sinadyang alisin, may mga lihim na hindi isinama, at may mga kasaysayan na pilit na itinago. Ngunit ano ang tunay na dahilan? Ano ang ayaw ipaalam sa atin? Sa susunod, sisiyasatin natin ng mas malalim ang aklat ni Enoch, ang misteryosong kasulatang naglalahad ng mga bumagsak na anghel, mga Nephilim, at ang hatol ng Diyos sa kanila. May mga nilalang na iniatas ng Diyos upang maging tagapagbantay ng sangkatauhan, ngunit sa halip na manatili sa kanilang banal na tungkulin, nahulog sila sa tukso at naging dahilan ng malaking kapahamakan sa mundo. Ang mga ito ay tinatawag na mga tagapagmasid, the Watchers, mga anghel na isinugo upang pangalagaan ng tao ngunit bumagsak sa kasalanan dahil sa pagnanasa sa mga anak ni Eva. Sa aklat ni Enoch, ibinunyag na ang mga tagapagmasid ay hindi lamang bumaba sa mundo, kundi nakipagsama sa mga babae at nagkaroon ng mga supling. Ang Nephilim, mga higanteng nilalang na naging simbolo ng kasamaan. Ayon sa Genesis 6:4, noon ay may mga higante sa lupa noong mga araw na iyon, at pagkatapos din noon nang ang mga anak ng Diyos ay sumiping sa mga anak ng mga tao at sila'y nagkaanak. Ang mga Nephilim ay hindi pangkaraniwang nilalang. Sila ay napakalakas, puno ng kapangyarihan at nagdala ng kaguluhan sa mundo. Ngunit paano sila nagdulot ng kasamaan? At bakit ginusto ng Diyos na lipulin sila? Ang mga Nephilim ay nagdala ng kaalaman na hindi dapat mapasakamay ng tao. Ang mga tagapagmasid ay nagturo ng mahika, panghuhula, paglikha ng mga sandata at mga lihim na nagdulot ng kasamaan sa sangkatauhan. Sa halip na mapanatili ang kaayusan sa mundo, nagdala sila ng kaguluhan, digmaan at kasalanan, isang mundong lumayo sa tunay na kalooban ng Diyos. Ang aklat ni Enoch ay nagpapaliwanag na si Azazel, isa sa mga pinuno ng bumagsak na anghel, ay nagturo sa tao kung paano gumawa ng mga sandata at pangdigmaan, habang ang iba pang mga anghel ay nagturo ng panggagamot, mahika at mga lihim na hindi dapat ibunyag. Sa madaling salita, sila ang nagdala ng kaalaman na naging mitya ng kasamaan at kasakiman. Ito ba ang dahilan kung bakit ang aklat ni Enoch ay hindi isinama sa karamihan ng mga Biblia?
sapagkat ito ay nagbubunyag ng isang espiritual na digmaan na pilit na itinatago. Dahil sa kanilang kasalanan, ipinataw ng Diyos ang kaniyang makatarungang hatol sa mga tagapagmasid at sa kanilang mga anak. Ang mga Nephilim ay hinatulan ng pagkawasak at ang mga tagapagmasid ay ikinadena sa kailaliman, sa kadiliman hanggang sa araw ng paghuhukom. Ayon sa Judas Jason 6, at ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang unang kalagayan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay itinali niya sa mga tanikala ng walang hanggang kadiliman para sa paghuhukom ng dakilang araw. Ngunit ano ang nangyari sa mga Nephilim? Ayon sa aklat ni Enoch, sila ay naging mga espiritu ng kasamaan na pagala-gala sa mundo. At yung mga espiritong ito ay nagdadala ng palilinlang, tukso at kaguluhan. Sila ang pinagmulan ng mga demonyo na patuloy na gumugulo sa sangkatauhan. Kung ganito katindi ang kwentong ito, bakit hindi ito itinuturo sa karamihan ng mga simbahan? Dahil ito ay nagpapakita ng isang espiritual na labanan na hindi gusto ng mga makapangyarihan na malaman ng lahat. Kung malalaman ng tao ang tungkol sa Nephilim at sa mga bumagsak na anghel, maiintindihan natin na ang kasamaan ay hindi lamang gawa ng tao, kundi may mga espiritual na puwersang gumagalaw sa likod ng bawat pagsubok at tukso. Hindi ba't sinabi ni Pablo sa Efeso Lexi Wodofe na, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa espiritual na hukbong nasa dakong itaas. Ibig sabihin, ang ating laban ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual, at ang kaalaman sa mga tagapagmasid at Nephilim ay maaaring magbukas ng ating mga mata sa katotohanan ito. Sa puntong ito, makikita natin na ang aklat ni Enoch ay hindi isang katang-isip lamang. Ito ay isang misteryosong aklat na naglalaman ng mga revelasyong maaaring baguhin ang ating pananaw sa kasaysayan ng pananampalataya. Ngunit ito ba ang dahilan kung bakit ito inalis sa karamihan ng mga Biblia? Upang maitago ang katotohanan tungkol sa espiritual na digmaan. At kung ang mga Nephilim ay hinatulan noon, ano ang kanilang kaugnayan sa ating panahon ngayon? Sa susunod, tatalakayin natin ang aklat ng Jubilees, isang kasulatang naglalaman ng sagradong kalendaryo ng Diyos at nagpapaliwanag kung paano ang bawat pangyayari sa kasaysayan ay bahagi ng kanyang banal na plano. Lahat ng nangyayari sa mundo ay may itinakdang panahon. Walang aksidente sa plano ng Diyos, walang pangyayari na basta na lang nagkataon. Ngunit paano natin mauunawaan ang banal na oras ng Diyos? Paano natin malalaman kung tayo ba ay lumalakad ayon sa kanyang kalooban? Sa Ethiopiang Biblia, may isang aklat na hindi matatagpuan sa karamihan ng mga bersyon ng kasulatan. Ang aklat ng Jubilees, isang misteryosong kasulatan na nagbubunyag ng banal na kalendaryo ng Diyos. Hindi ito tulad ng ating karaniwang kalendaryo. Dahil sa loob ng aklat na ito, ang kasaysayan ng mundo ay nakabalangkas sa mga siklo ng 70 taong panahon na tinatawag na Jubilees. Ayon dito, lahat ng malalaking pangyayari sa kasulatan mula sa paglikha hanggang sa panahon ni Moises at maging sa pagdating ni Hesukristo ay nagaganap ayon sa itinakdang siklo ng Diyos. Kung totoo ito, nangangahulugan na ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng isang banal na schedule, isang plano na itinakda bago pa tayo isinilang. Ayon sa aklat ng Jubilees, ang mundo ay hindi basta umiikot sa isang walang saysay na takbo ng panahon. Ito ay may nakapirming disenyo na sumusunod sa banal na kalendaryo ng Diyos. Isipin mo ito, kung ang lahat ng bagay ay may eksaktong panahon, nangangahulugan bang may nakatakdang oras para sa ating mga pagsubok, para sa ating pagpapala at para sa katuparan ng ating misyon sa buhay?
Sa Biblia, ipinakita ng Diyos kay Moises ang kahalagahan ng Jubilee, isang panahon ng pagtubos, kalayaan at muling pagbabalik sa orihinal na plano ng Diyos. Sa Levitico 25:6-10, sinabi ng Panginoon, "Ipahayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat ng taga-roon. Ito'y magiging taon ng hubileo para sa inyo." Hindi ba't kahanga-hanga na sa loob ng aklat ng Jubilees, makikita natin ang mas malalim na kahulugan ng panahong ito? Ang bawat henerasyon, bawat pangyayari, bawat propesiya, lahat ng ito ay sumasakop sa mga sagradong siklo ng Diyos. Isa sa mga pinakakahangahangang pahayag sa aklat ng Jubilees ay ang ideya na ang pagkakaalipin ng Israel sa Ehipto ay hindi isang simpleng pangyayari lamang, kundi bahagi ng isang nakatakdang siklo. Hindi ito aksidente, ito ay bahagi ng isang mas malawak na plano na maghahatid sa kanila sa kalayaan. Nang sinabi ng Diyos kay Abraham na ang kanyang lahi ay magiging alipin sa loob ng 4 na henerasyon bago sila palayain, Genesis 15:13-14, ito ay sumunod sa sagradong schedule ng Diyos. Hindi ba't napakalalim ng kahulugan nito? Kung ang mga Israelita ay dumaan sa isang predestinadong panahon ng pagsubok bago sila palayain, hindi ba't maaaring ganun din ang nangyayari sa atin? Marahil ang mga pagsubok na ating nararanasan ngayon ay bahagi ng isang mas malawak na plano, isang panahon ng paglilinis at paghahanda bago tayo makapasok sa ating mga pangako. Ngunit kung ang aklat ng Jubilees ay nagbibigay ng napakahalagang pananaw sa banal na panahon ng Diyos, bakit hindi ito isinama sa karamihan ng mga Biblia? Bakit hindi ito itinuturo sa mga simbahan? Marahil dahil ito ay nagbubunyag ng isang mas matinding katotohanan na ang mundo ay hindi basta-bastang umiikot, kundi may isang itinakdang timeline na hindi natin nakikita. At kung ito ay totoo, nangangahulugan na kahit ang ating kasalukuyang panahon ay bahagi ng isang siklo, isang yugto sa kasaysayan na magdadala sa atin sa katuparan ng huling plano ng Diyos. At kung totoo ito, ano ang sinasabi ng aklat ng Jubilees? Tungkol sa mga huling panahon, malapit na ba tayong pumasok sa isa pang malaking siklo ng pagbabago? Napakaraming misteryo ang nakapaloob sa aklat ng Jubilees. At habang tayo ay patuloy na nagsisiyasat, lalo nating mauunawaan ang lalim ng karunungan ng Diyos sa pamamahala ng kasaysayan ng mundo. Ngunit hindi lang dito nagtatapos ang ating pagsasaliksik. Sa susunod, tatalakay natin ang Kebra Nagast, ang aklat na naglalahad ng sagradong papel ng Ethiopia at ang misteryo ng Arko ng Tipan. Totoo bang ang Arko ay nasa Ethiopia? At kung gayon, bakit ito itinatago sa buong mundo? Mula sa liblib na mga bundok ng Ethiopia, may isang sinaunang aklat na naglalahad ng isang napakalalim at kontrobersyal na revelasyon, ang Kebra Nagast. Sa loob ng kasulatang ito, matutuklasan natin ang sagradong papel ng Ethiopia sa plano ng Diyos, isang papel na hindi lamang nagpapakita ng kahalagahan ng bansang ito sa kasaysayan, kundi pati na rin sa espiritual na kahulugan ng pananampalataya. Ang Kebra Nagast ay isang dokumentong nagbubunyag ng ugnayan ng Ethiopia sa Israel, partikular na sa kwento ng reyna ng Sheba at Haring Solomon. Ayon sa aklat na ito, hindi lang basta bumisita ang reyna ng Sheba kay Solomon, nagkaroon sila ng isang anak, si Menelik Pimeres, na kalaunan ay naging unang emperador ng Ethiopia. Ngunit higit pa riyan, may isang revelasyong mas lalong gumugulo sa kasaysayan. Dinala raw ni Menelik Pimeru ang Arko ng Tipan mula sa Israel patungong Ethiopia, kung saan ito nananatili hanggang sa ngayon. Kung ang pahayag na ito ay totoo, nangangahulugan ba ito na ang pinakabanal na kayamanan ng Israel ay matagal nang nasa Afrika? Sa Biblia, ang Arko ng Tipan ay isang napakabanal na bagay.
na mayroong kapangyarihang espiritual. Ito ang lalagyan ng 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises, at ito rin ang naging sentro ng pananampalataya ng Israelita sa loob ng maraming siglo. Ayon sa Kebra Nagast, sa halip na bumalik sa Israel matapos ang kanyang pagbisita kay Solomon, si Menelik Pipres ay bumalik sa Ethiopia, dala ang totoong arko ng tipan. Ang kanyang mga kasama ay sinasabing pinalitan ang orihinal na arko ng isang replika. At mula noon, ang tunay na arko ay itinago sa isang sagradong lugar sa Ethiopia. Kung ito ay isang katang-isip lamang, bakit hanggang ngayon ay may isang misteryosong simbahan sa Aksum, Ethiopia, na mahigpit na pinoprotektahan ng isang piling pangkat ng mga pari? Ang simbahan ng Church of Our Lady Mary of Zion ay sinasabing nagtataglay ng totoong arko ng tipan, ngunit walang sino mang dayuhan ang pinapayagang makita ito. Ang tanong, kung wala nga itong kahalagahan, bakit mahigpit ang pagbabantay rito? Bakit ang mga tao ay handang ibuwis ang kanilang buhay upang mapanatili itong lihim? Ayon sa tradisyon, ang tanging isang pari lamang ang maaaring bantayan, ang arko, at kapag ang paring ito ay namatay, isang bagong bantay ang papalit upang ipagpatuloy ang pagbabantay hanggang sa kanyang huling hininga. Ang misteryo ay lalo pang lumalalim habang maraming iskolar ang naniniwalang maaaring may kaugnayan ang arko sa espiritual na hinaharap ng mundo. Kung ito nga ang tunay na arko, ano ang ibig sabihin nito sa pananampalatayang Kristiyano? Ang arko ng tipan ay hindi isang ordinaryong relikya. Ito ay isang simbolo ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Isang bagay na hindi maaaring hawakan ng sinuman nang hindi pinahintulutan ng Diyos. Sa Biblia, makikita natin kung paano pinatay ng Diyos si Uza sa 2 Samuel 6:10 matapos niyang hawakan ang arko ng tipan kahit na ang kanyang layunin ay pigilan itong mahulog. Ipinapakita nito kung gaano kabanal ang arko at kung gaano kaseryoso ang batas ng Diyos patungkol dito. Kaya kung ang tunay na arko ay nasa Ethiopia, nangangahulugan ba ito na ang Ethiopia ay may isang espesyal na papel sa plano ng Diyos para sa mundo? Sa puntong ito, hindi natin maaaring baliwalain ang espiritual na kahulugan ng Kebra Nagast. Kung ang bansang Ethiopia ay tunay na pinagpala ng Diyos upang maging tagapangalaga ng arko ng tipan, paano ito nakaapekto sa kasaysayan ng pananampalataya? At higit sa lahat, bakit tila walang interes ang mga makapangyarihan na tuklasin ang katotohanan tungkol dito? Maraming teorya ang umiikot tungkol sa papel ng Ethiopia sa huling panahon, at sa susunod, tatalakayin natin ang isang mas matinding tanong: bakit pinili ng mga makapangyarihan na ipagkait ang Ethiopiang Biblia sa mundo? Ano ang kanilang kinatatakutan? Marami ang nagtatanong, bakit itinago ang Ethiopiang Biblia? Bakit ang mga aklat na ito, mga aklat na naglalaman ng mga revelasyon tungkol sa mga anghel, Nephilim, at ang tunay na papel ng Ethiopia sa kasaysayan ng Diyos, ay hindi tinanggap o itinuro ng mga makapangyarihan? Ang sagot ay hindi simpleng kwento ng pagkakamali o kapabayaan. Ang Ethiopiang Biblia ay isang kasulatan na naglalaman ng mga lihim na hindi kayang tanggapin ng mga institusyong may kapangyarihan. Ang mga aklat tulad ng aklat ni Enoch, aklat ng Jubilees at Kebra Nagast ay hindi lamang mga kwento. Sila ay naglalaman ng mga mensahe na may malalim na epekto sa ating pananampalataya at sa ating pag-unawa sa Diyos. Ang aklat ni Enoch ay nagsiwalat ng mga bumagsak na anghel at ng mga espiritual na puwersa na gumugulo sa ating mundo. Ang aklat ng Jubilees ay nagbigay ng pananaw tungkol sa banal na kalendaryo ng Diyos, na nagsasabi sa atin na ang ating kasaysayan ay hindi basta-basta nagaganap. Lahat ng bagay ay nangyayari sa ilalim ng isang itinakdang plano ng Diyos.
Ang Kebra-Nagast sa kabilang banda ay nagsiwalat ng sagradong papel ng Ethiopia sa plano ng Diyos, isang papel na tinatago ng mga makapangyarihan dahil sa pangkulturang epekto nito. Bakit nga ba tinanggal ang mga aklat na ito mula sa mainstream na Biblia? Ang sagot ay simple ngunit nakakatakot. Ang mga aklat na ito ay naglalantad ng mga katotohanang hindi kayang tanggapin ng mga makapangyarihan sa mundo. Ipinapakita ng aklat ni Enoch na ang mga anghel na tinatawag na tagapagmasid ay bumagsak at nagdala ng kasamaan sa mundo, isang ideya na hindi kayang tanggapin ng mga institusyong may kapangyarihan dahil ito ay nag-uugnay sa kanila sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan. Ipinapakita ng aklat ng Jubilees na ang kasaysayan ng mundo ay hindi random. Ito ay sumusunod sa isang itinalagang siklo. Isang siklo na may layunin sa hinaharap at hindi kayang ipaliwanag ng mga makapangyarihan. At ang Kebra-Nagast na nagsasabing ang Arko ng Tipan ay nasa Ethiopia ay isang kwento na kumakalaban sa mga naratibo ng kolonyalismo at naghahayag ng isang banal na ugnayan sa pagitan ng Afrika at Israel, isang ideya na tinanggihan ng mga makapangyarihan. Bakit hindi natin alam ang tungkol sa mga aklat na ito? Bakit sila itinago mula sa atin? Isang malaking dahilan ay ang mga mensaheng dala ng mga aklat na ito ay hindi katanggap-tanggap sa mga may kapangyarihan. Sa mga aklat na ito, makikita natin ang papel ng Diyos bilang hukom at ang mga tao, maging ang mga anghel o mga hari, ay hindi ligtas mula sa kanyang hatol. Sa aklat ni Enoch, makikita natin ang kwento ng mga anghel na nagsisi sa kanilang kasalanan at nahulog sa kasalanan. Ang mga aklat na ito ay nagpapakita na kahit ang mga pinuno ay hindi ligtas sa paghatol ng Diyos. Kaya nga itinago ito sa atin sapagkat ang mga aklat na ito ay naglalantad ng isang katotohanan na mahirap tanggapin, na lahat tayo ay haharap sa paghuhukom ng Diyos. Ang Ethiopia sa pamamagitan ng Kebra-Nagast ay ipinakita bilang isang bansa na may papel sa pagliligtas ng sangkatauhan, kaya't ang mensaheng ito ay hindi rin tinanggap ng mga makapangyarihan sa mundo. Kung ang mga aklat na ito ay naglalantad ng mga katotohanan na hindi kayang tanggapin ng mga makapangyarihan, paano naman tayo? Ano ang ibig sabihin nito para sa ating pananampalataya? Ang Ethiopiang Biblia ay nag-aanyaya sa atin na tingnan ang ating pananampalataya mula sa ibang perspektibo, isang pananaw na higit pa sa mga karaniwang kwento na alam natin. Sa susunod, magtutok tayo sa huling tanong, bakit ang mga makapangyarihan ay patuloy na tinatago ang Ethiopiang Biblia? Ano ang kanilang kinatatakutan? Ngayon, alam mo na ang mga itinagong katotohanan ng Ethiopiang Biblia, mga revelasyon na maaring baguhin ang pananaw mo sa pananampalataya, sa kasaysayan at sa plano ng Diyos. Ngunit ang tanong ay, bakit hindi ito itinuturo sa mga simbahan? Ano ang tunay na dahilan kung bakit ang mga aklat na ito ay hindi isinama sa mainstream na Biblia? Ang kasagutan ay malinaw. May mga kapangyarihan sa mundo na hindi gustong malaman mo ang katotohanan. Ngayon na nalaman mo ito, ano ang iyong gagawin? Tatanggapin mo ba ito ng basta-basta o mas lalalim pa ang iyong paghahanap sa salita ng Diyos? Gusto kong marinig ang iyong opinyon. Ano ang pinaka-nagulat o pinaka-nagbigay ng bagong pananaw sa iyo mula sa video na ito? I-share mo sa comment section at pag-usapan natin ito. At kung gusto mong mas lumalim pa sa mga misteryong espiritual at katotohanang hindi tinuturo sa karamihan, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel na ito at i-activate mo ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na revelasyon. At bago ka umalis, may isa pang video na siguradong magpapalalim pa sa iyong pagkaunawa tungkol sa pananampalataya. I-click mo ito ngayon at ipagpatuloy ang iyong espiritual na paglalakbay. Ako si Marco,
At lagi kong ipapaalala sa iyo, hanapin ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos.